O guys, pag-usapan naman natin yung mga budget-friendly na kotse na pasok doon sa mga nangangarap na magkaroon ng first brand new car. Doon sa mga followers ko, sa mga kababayan kong dating nagko-commute, nagmomotor, na nais magkaroon ng four wheels na magagamit po ninyo pang araw-araw. Pangatid sundo ng inyong mga anak, lalo na ngayon, malapit na tagulan mga ka-idol. Pangatid sundo kay misis sa trabaho, o magagamit ninyo sa pangpamalengke o sa side hustle ninyo. Yung mura ang presyo, mababa down payment, mababa ang monthly, tipid sa gasolina, mura ang maintenance, mura ang pyesa, available ang pyesa, matibay, equipped with safety features at may mataas na resale value at higit sa lahat maganda ang brand. Baka ito na yung mga kotse na hinahanap ninyo mga ka-idol. Kaya I want you to watch this video hanggang matapos. Dahil sasabihin ko sa iyo yung mga list of cars na pwede po ninyong pagpilian at sasabihin ko na rin po sa inyo yung mga advantages and disadvantages. So, nasa inyo na lang po kung matatanggap ninyo ito mga ka-idol. If I were you, mag-join po kayo sa mga Facebook groups nila para malaman po ninyo yung mga experience, mga dating owner mga ka-idol. Okay? And if kung may mapili po kayo dito sa mga brands na ito, go to your nearest car dealerships, magtanong-tanong po kayo sa mga latest promos po nila. Okay? At medyo magdaan-dahan lang kayo dun sa mga exaggerating na promo na zero down payment. Dahil baka hindi po ninyo alam kung ano ang catch ng promo na yon. Maybe may mga corresponding banks na partnership dun sa promos na yon. Maybe 15% lang yon. Baka hindi po pasok sa inyong profile. Instead na magkaroon kayo ng bagong sasakyan, baka ma-decline pa kayo, kawawa naman kayo. Di ba? Okay. So, narito yung 5 kotse na masasabi kong well-recognized at nire-recommend ko sa inyo. At may isang brand dito na hindi ko na sinama dahil although pasok naman siya, pero medyo may kamahalan pagdating sa presyo, promo, at the same time monthly, pati maintenance. Pati pyesa na rin mga ka-idol. Okay? So number 1 sa ating list, walang iba kundi ang Toyota Vios. So kahit sino naman nangangarap po ng Vios at kulang na lang maging pambansang kotse natin ang Vios mga ka-idol. Lahat tayo nangangarap na magkaroon ng Vios as a first car. Ito po ang pinaka-famous dito sa ating bansa. At kahit sino mekaniko kayang i-troubleshoot ito at available ang pyesa anytime. At the same time, may mataas na resale value lalo na't kung ito po ay kasa-maintained, mababa milyahe, kompleto ang mga dokumento at walang issues ng bangga o lunod baha. Okay? Pasok na pasok ito mga ka-idol. Okay? So, base price po ng ating Vios, depende po sa variant, 738,000 bilong po ito as sedan category. With regards to reliability ratings, 5-star ito mga ka-idol. Next naman natin is Suzuki Espresso na significantly biglang nag-peak yung kanyang sales mga ka-idol. Marami na bumibili nito ngayon dahil isa po ito sa mga cute na hatchback na may mababang presyo na 634,000. Pwede mo ring i-upgrade ito. Kung gusto mong i-lift ng konti na mabuang crossover, pwedeng-pwede mga ka-idol dahil mataas po ang ground clearance nito. Meron po itong 4-star reliability rating mga ka-idol. Okay? Third natin is Mitsubishi Mirage G4. Kilalang very fuel efficient na kotse. Matibay din mga ka-idol. Yun nga lang medyo a little bit pricey ito. 793,000. Sedan po ito na 4-star reliability rating. Pang-apat naman natin is Toyota Wigo. Okay, maliit sa labas pero malaki sa loob. Ideal din ito sa mga mahilig bumiyahe sa Metro Manila, no? O di kaya may business appointments kayo palagi araw-araw na naghahanap po kayo ng sulit na budget car, fuel efficient, madaling isingit sa mga tight spaces, madaling i-parking, at madali mong isingit sa mga traffic. Ito, pasok tong Wigo mga ka-idol. Price na ito is 620. Okay, hatchback po ito na may 4-star reliability rating. Okay? At ang pinakahuli ay ang Suzuki Desire
Sedan din ito mga ka-idol na may presyong 700,000. 4-star reliability rating at yung size nito ay siguro slightly maliit ng konti sa Toyota Vios na halos kapantay na rin ito ng Mirage. Pero dahil sa yung Desire ay yung kanyang pinaka-iconic ay yung kanyang trunk space na medyo maiksi pero malalim. Okay? At yung pinakahuli na hindi ko nire-recommend mga ka-idol dahil sa, although okay naman, pasok na pasok mga ka-idol, pero dahil sa medyo mataas ang presyo, mataas ang maintenance, mahal ang pyesa, walang iba kundi ang Honda Brio at ang Honda City. Ito ay para lang sa mga taong may kaukulang budget. Okay? Kung nais mo ng magandang premium na entry level, pag Honda ka mga ka-idol. Yun nga lang medyo pricey compared dun sa mga sinabi kong sasakyan. Okay. Pag-usapan naman natin yung mga advantages ng mga sinabi kong kotse. Starting with Vios. Okay, ang advantages po ng Vios, number 1, pinakamadaling i-maintain, pinakamadaling hanapan ng pyesa. So kahit saan ka pumunta, may pyesa yan mga ka-idol. Okay, number 2, halos lahat ng mekaniko kabisado ang bawat kasukasuan nito. Kahit yung mga baguhang mekaniko, kayang i-troubleshoot ito mga ka-idol dahil napaka-basic po ng Toyota Vios. Number 3, mataas ang resale value lalo na kung mababa milyahe, kasa maintained, intact. Lahat ay original at stock sa stock mga ka-idol. Panalo ka dito. Kumbaga, presyo mo ang masusunod kung ibibenta mo ito in the future. Okay, number 4, matibay kahit pang araw-araw mong gamit, pang dorobo mo, pang long drive mo, kahit gawin mong taxi mga ka-idol, ikaw na lang ang susuko pagdating sa tibay. No? Okay, number 5. Okay. Number 5, maganda ang riding comfort. Cabin space, sakto lang naman. Presyo, pasok doon sa kanyang features mga ka-idol. Pasok sa kanyang category mga ka-idol. Okay? That's why mataas po ang kanyang rating. Pagdating naman sa disadvantages, ayun, medyo may katakawan ito sa gasolina, idol. Lalo na kung CVT ang bibilhin mo. Okay? Medyo common ng konti dahil maraming nakabiyos na taxi. At ginagamit din ito sa mga fleet na companies, sa mga ahente like pharmaceuticals, okay? Basic lang ang interior at medyo napaka basic po ng lower variants. Okay? Yun lang mga ka-idol. So kung first time na bibili ka ng kotse, siguro you will fall dito sa Vios. Okay, dito naman tayo sa Suzuki Espresso. Ang advantages po ng Suzuki Espresso, syempre, pinakamurang brand new car sa lahat po ng major Japanese brands. Number 2, tipid sa gasolina. Number 3, mataas ang ground clearance. Pasok na pasok ito sa mga malulubak, malalalim na potholes, mataas ang humps. Pasok dito ito sa mga medyo bahain ng konti. At madaling i-park sa mga tight spaces. Ayan, madaling isingit sa traffic mga ka-idol. Okay, kaya that's why maraming bumibili din po ng Suzuki Espresso. Disadvantages, napakasimple ng interior. Okay? Hindi kasing refined ng ibang Japanese brands at maliit ang kanyang trunk space at yung kanyang cabin space. Yun lang mga ka-idol. Okay? Then dito naman tayo sa advantages ng Mitsubishi Mirage. Siyempre, kilalang kilala ito pagdating po sa fuel efficiency. Maluwag din po ang trunk. At may mga bagong features po ito ngayon 2026, kagaya po ng stability control, hill start assist, at syempre matibay na 1.2 liter engine. Disadvantages ng Mirage is mahal ngayon ang presyo compared nung dati. Hindi kasing solid ang kanyang riding feel compared to the Vios, and with regards to power, medyo parang underpower ng konti. Siyempre, medyo mas mababa ang resale value kumpara sa Toyota Vios. Okay, pero kung well-maintained naman yung mga ka-idol, well, depende. Mapipresyon at mapipresyon mo pa rin. Okay? Then, Toyota Wigo. Okay, ito yung pinaka-basic small hatchback car natin. Pagdating po sa reliability, di mo matatawaran ang Wigo.
Madaling i-drive, madaling i-park, lalong-lalo na sa mga asawa natin o sa anak. Kayang-kaya nila yan. Mas mura pagdating sa maintenance. Siyempre, tipid din sa gasolina, idol. Yun nga lang, medyo maliit ang cargo space. Masikip para sa mga 5 adults na medyo may katabaan, may katangkaran. Okay? So, yun yung mga recommended cars ko mga ka-idol ha. Okay? Number 1 is Toyota Vios. Number 2 is Suzuki Espresso. Number 3 is Mitsubishi Mirage G4. Number 4 is Toyota Wigo. Number 5 is Suzuki Desire. Okay? Medyo may kamahalan si Desire pagdating po sa hybrid. Okay? Doon lang po tayo sa mga entry variant mga ka-idol. Ito ay pasok doon sa mga nangangarap na magkaroon ng first 4-wheel cars na mababa ang presyo, mababa down payment, mababa ang monthly. Na hindi naman sacrifice pagdating sa reliability mga ka-idol. Okay? So, ang advice ko sa inyo, go to your nearest car dealerships. Try nyo muna mag-scout mga ka-idol. At kung maaari, mag-request kayo ng test drive if you want, no? Pero sa Toyota, I doubt wala silang test drive niyan mga ka-idol. Okay? And then, magpa-compute po kayo kung ano yung pasok sa inyong budget pagdating po sa down payment, magiging monthly. At advice ko sa inyo mga ka-idol ha, huwag po kayo mamimili ng mga top of the line na kotse sa panahon po ngayon, lalo na't medyo hindi po stable ang ating economy. Dahil alam mo naman, yung income natin ay it goes up, but mostly down tayo. So dapat nandun tayo sa mga medyo nasa safe parameters tayo pagdating sa monthly mga ka-idol. Dahil sa panahon po ngayon, hindi po basta-basta ang nagmamonthly tayo ng kotse. At hindi rin po nagpapatawad ang bangko dun sa mga taong delinquent magbayad ng monthly. So kung kayo ay first time nakukuha ng brand new na sasakyan at nais po ninyong i-financing, kunin niyo yung may pinakamababang down payment, mababang monthly amortization. Nang sa ganon, just in case may emergency na nangyari sa inyo, let's say kayo po ay nawalan ng trabaho, na ospital o na disgrasya, at least kaya po ninyong ipangutang sa inyong mga kamag-anak. O kaya po ninyong i-sustain kahit 2 buwan. Dahil kung ang pipiliin po ninyo ay yung pinakamahal na may magandang features, baka mahirapan po kayong habulin just in case na kayo po ay mag-miss sa inyong monthly amortization o ma-past due po kayo. Kaya lagi kong ina-advise sa aking mga followers, ingatan po ninyo ang inyong pangalan pagdating po sa mga installment o financing dahil dyan po nakasalalay ang inyong credibility pagdating sa utang-utang. Kaya nga ako, hindi na ako pumapahig ng mga utang-utang na yan. Kung may pang-cash ako, magka-cash na lang ako, idol. 'Di ba? Kung kaya ko namang i-sacrifice ang aking sarili na bumili na lang ng second hand, why not? Doon na ako kay The Car Loan Expert dahil kahit papaano safe ako. Mahanapan niya ako ng magandang kotse na kahit second hand, kampante ako. O, 'di ba? Okay. So guys, kung sakaling meron po kayong existing na second hand na kotse na nais po ninyong ibenta, okay, sa mga direct sellers, marami po akong mga followers dito na naghahanap din po ng mga second hand. Okay, who knows, baka maibenta po natin ng mas maayos na presyo ang inyong sasakyan. Pero siyempre, kailangan ko muna ng thorough inspection sa inyong kotse. Tignan po natin kung ano yung mga pagawain. Para nang sa ganun, mapresyohan po natin ng tama na fair din naman po sa ating mga followers. Okay? So guys, thank you for watching this video. I hope nagustuhan po ninyo ang aking mga ginawang content ngayon. Okay, thank you!